Magandang tanghali, ako po muli si Benison Estareja at meron tayong panibagong update patungkol sa ating monitor na si Typhoon with international name na Fenghuang at may local name na Uwan as of 11:30 AM, araw ng Lunes. Huling namataan sa may West Philippine Sea ang bagyo at mabagal na kumikilos palayo ng ating kalupaan. 135 kilometers west-northwest ng La Union as of 10 in the morning. Taglay ang hangin na 130 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna, so patuloy ang paghina nito sa ngayon at may pagbugso hanggang 160 kilometers per hour at kumikilos west-northwest at 20 kph. Base po sa ating latest satellite animation, kung mapapansin po natin, patuloy pa rin ang mabagyong panahon sa malaking bahagi po ng Luzon, kabilang ng northern portions, Ilocos Region, Cordillera and Cagayan Valley, magi dito sa may Central Luzon, Calabarzon and Metro Manila, pabugso-bugso pa rin po ang mga pag-ulan at hangin. Direktang epekto nitong si Bagyong Uwan dahil sa ngayon malaki pa rin po ito kahit ito ay nasa may West Philippine Sea na. Affected din po ng trough o yung extension nitong bagyo ang natitirang bahagi po ng Luzon at Western Visayas, kaya minsan may mga kaulapan din po at may mga pag-uulan. At base rin sa ating latest satellite animation, wala naman tayo nakikitang panibagong threat o mga kaulapan na posibleng maging bagyo or low pressure area sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahan ng pagkilos ng bagyo. Simula po ngayon hanggang sa Wednesday, magre-recurve or lilihis po ito ng direksyon. So sa ngayon ay ito'y pa-northwestward or pahilagang kanluran, pero eventually hihilaga at maghihilagang silangan. So may tendency po na kung pagbabasihan natin itong latest track, ay maaaring paglabas niya ng PAR, babalik din po agad ito after 1 to 2 days. Base sa ating latest track din, inaasahang lalabas ito ng PAR bukas ng umaga or araw po ng Martes. At pagsapit ng araw ng Miyerkules ng gabi ay papasok muli ito sa ating area of responsibility. Bahagi itong Taiwan po no, ng ating area of responsibility at doon siya posible maglandfall sa may central portion ng Taiwan at lilihis ng direksyon patungong pahilagang silangan, lalampas dito sa may northern Taiwan at posibleng humina na bilang isang low pressure area dito sa may Okinawa, Japan sa umaga po ng Biyernes. In terms of intensity, mananatili pa rin po siya as a typhoon kahit makalabas sa ito ng ating PAR, maring typhoon pa rin po or magiging malakas pa rin na bagyo hanggang sa araw po ng Miyerkules ng umaga at simula Miyerkules ng umaga, patuloy ang paghihina nito no, dahil nakikita natin mas malamig itong areas na ito ng East Asia kumpara dito sa may malapit po sa equator. Naging factor dun sa kanyang pag-recurve yung presence nitong high pressure area dito sa may southern China and northern Indochina. So ang mga bagyo kasi kapag lumalapit siya dito sa mga high pressure areas, bumabagal po siya dahil iniiwasan nila itong mga high pressure areas na ito. At the moment na lumakas pa yung high pressure area dito sa may China, ay mas lilihis na ng direksyon palayo ang mga bagyo. Typical naman po yan kapag meron tayong mga high pressure areas dito sa panahon po ng amihan. Kung babalikan po natin yung ating landfall point po ay dito sa may Dinalungan, sa Aurora, kagabi 9:10 PM, binagtas po ng bagyo itong Sierra Madre Mountain Ranges sa may Aurora. Afterwards, dumaan siya ng southern portions ng Cagayan Valley, Cordillera Region at dito rin sa may Ilocos Region throughout the night. At kaninang madaling araw, nandito na siya sa may coastal waters po ng La Union. Kung mapapansin din natin, yung kanyang lawak sa ngayon ay nasa around 800 kilometers yung kanyang radius, 1,600 kilometers naman yung kanyang approximate na diametro. So ibig sabihin, kahit ito'y nasa may katubigan na ng West Philippine Sea, kung susukatin natin yung ganun kalawak po na radius, mahagi po talaga most of Luzon and Western Visayas. So sa ngayon po, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 3 or malalakas na hangin sa Ilocos Sur. Ganyan din sa northern and central portions of La Union at sa northwestern portion of Pangasinan. Kung babalikan po natin, ito yung pang signal number 3 na lakas ng hangin. So the moment na mas umangat pa itong Typhoon Uwan, ay posibleng matanggal na po yung signal number 3 mamayang hapon or gabi doon sa mga nabanggit natin na lugar. Signal number 2 naman, ang nakataas or aasahan pa rin yung pabugso-bugsong malakas po na hangin dito sa may kulay dilaw, simula sa may Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, and Nueva Vizcaya. Ganyan din sa buong Cordillera Region from Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, and Benguet. Ilocos Norte, natitirang bahagi ng La Union at ng Pangasinan, signal number 2. Signal number 2 rin po dito sa buong Central Luzon.
Mapa Aurora, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, at Bulacan signal number 2. Pero possible po mamayang hapon, mabawasan yung mga signals number 2 natin dito sa may Central Luzon at maging signal number 1 na lamang. Ganyan din sa may silangang parte po ng Cagayan Valley, possible na ibaba na lamang sa may signal number 1 yung ilang areas doon. Habang asahan pa rin po yung mga occasional gusty winds or pabugso-bugsong malakas na hangin sa mga may signal number 1. Ito yung mga areas kagaya ng Metro Manila. So na-downrig na po tayo sa Metro Manila from signal number 2 to signal number 1. Gayun din ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, kabilang na ang Pulilio Islands. Maganda dito rin po sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, at sa northern portion of Palawan, kabilang na ang Calamian and Cuyo Islands, signal number 1 pa rin po sa ngayon. Habang meron ding signal number 1, dito sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, the northern and western portions of Masbate, kabilang na yung mga isla ng Ticao and Burias, signal number 1 din sa may Aklan, Capiz, at sa Hilaga at gitnang bahagi ng Antique, kabilang na ang Kaluya Islands. Posible naman, pagsapit ng hapon hanggang gabi, ay matatanggal pa yung mga wind signal. Malilift na natin yung mga wind signal number 1 dito sa ilang bahagi po ng Mimaropa, Western Visayas, at Kabikulan. Bukod dun sa mga lugar na mayroong mga wind signal, mapapansin din po ng ibang mga lugar sa may Visayas at Mindanao, may mga pabugso-bugso din po na hangin. No? So by today, Palawan, Visayas, Zamboanga Peninsula, occasional gusty conditions dahil dun sa outer rain bands or outer cloud bands nitong si Bagyong Uwan. Northern Mindanao, Dinagat Islands, Sorsogon, Davao Oriental, and Davao Occidental, patuloy pa rin yung mga pagbugso ng hangin. At bukas at sa makalawa, asahan din po sa maraming lugar sa bansa, magkakaroon pa rin po ng gusty conditions dahil malapit sa may Batanes area, sa may extreme northern Luzon, itong si Bagyong Uwan. Pagdating naman po sa ating 24-hour rainfall forecast, simula ngayong tanghali hanggang bukas ng tanghali, habang yung bagyo ay lumalayo sa ating kalupaan, patungo dito sa may Balintang Channel, may mga areas pa rin po na makakaranas ng malalakas na ulan. Maaring umabot sa 50 to 100 millimeters po ito, no? Kung itong mga kulay dilaw. Habang 100 to 200 millimeters naman yung posibleng dami ng ulan in a 24-hour period dun sa mga may kulay orange. So yung 50 millimeters by perspective, para po siyang equivalent sa 50 liters per 1 square meter po na kalupaan. So imagine pag nagbuhos po tayo ng 50 liters na tubig, posible talaga yan mag-cause ng mga pagbaha. What more pa kapag yung mga tubig po ay nanggaling doon sa mga kabundukan, magpapile up or madaragdagan pa yung 50 millimeters po na yun. So yung 50 to 100 millimeters, depende po yun sa inyong lugar, sa inyong topografiya. So make sure na coordinated tayo sa ating mga local government units kung bahain talaga or prone to landslides ang inyong mga lugar. Ito yung mga lugar kagaya po ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, gayon din ang Batanes, Aurora, dito sa halos buong Cordillera Region, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, and Ifugao, 50 to 100 millimeters din sa may Ilocos Provinces, at dito sa may silangang parte ng Central Luzon, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, and even Bataan, possible din po yung mga pag-ulan hanggang 100 millimeters. Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, down to Occidental Mindoro, asahan pa rin hanggang bukas ng tanghali ang malalakas na mga pag-ulan, paminsan-minsan, habang posibleng umabot yung mga pag-ulan naman sa hanggang 200 millimeters. So try to imagine po, 200 liters per 1 square meter sa loob ng 24-hour period, magkakos po talaga yan ng matataas na mga pagbaha. Hindi lang dun sa mga bahain na lugar, no? At yung mga kailugan po natin sa mga areas dito sa babanggitin natin na lugar, La Union, Benguet, Pangasinan, and Zambales, mataas po yung tsansa na mga river flooding at yung landslides pa rin po ay nandyan pa rin yung threat. Para naman sa ating storm surge warning, ito ay babala para sa ating mga coastal communities o yung mga nakatira sa mga baybayin. Pabugso-bugso pa rin po yung pagpasok ng tubig na aabot ng 3 metro or higit pa. Itong may kulay pula, Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. So inaabisuhan pa rin natin sila na umiwas dahil patuloy pa rin po yung malawak na bagyo, yung epekto nitong malawak na bagyong Typhoon Uwan at posible nga dun sa mga areas kagaya ng concave, yung malawak or mahaba yung mga coastal areas, mataas ang tsansa ng mga storm surge po doon. 2.1 to 3 meters naman po, equivalent sa parang isang palapag po ng gusali, mataas pa rin yan. Yung may kulay orange po, itong Isabela, Aurora, Eastern Quezon, Zambales, Bataan,
At maga dito rin po sa may Occidental Mindoro, kahit sabihin natin na malayo po sila dun sa sentro ng bagyo, posible pa rin ang daluyong, maging sa hilagang bahagi ng Palawan at sa lalawigan po ng Antique. Habang meron naman tayong posibleng 1 to 2 meters na taas ng daluyong sa may Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Southern Quezon, Marinduque, Romblon, and Aklan hanggang mamayang gabi po yan. Para naman sa gale warning, ito naman ay babala po para sa mga magsisi travel, no? Yung ating mga barko, mga bangka, mga nangingisda. Ito ay babala po sa kanila kapag meron tayong gale warning, automatically po delikado na agad yung ating mga yung mga alon doon. No? So make sure na coordinated tayo sa ating mga local government units, yung ating mga coast guards po na nakamonitor sa ating mga baybayin, hanggang 8 metro dito sa may northern and central Luzon. So Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, baybayin ng La Union, Pangasinan, Aurora, hanggang dito sa may Zambales and Bataan, posible ang hanggang 8 metrong mga pag-alon. Habang dito naman sa Metro Manila, mga 4.5 meters. Cavite, western coast of Batangas, Occidental Mindoro, kabilang ng Lubang Islands and Calamian Islands, matataas din ang mga pag-alon. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Every 6 hour na po yung update natin. So mamayang alas 5 ng hapon, meron muli tayong panibagong weather report. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.